Dito! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! 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 Magandang gabi, Metro Mega Manila. Give it a quick check. It is now 29 minutes after 7 o'clock. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan, rakrakan, lahat-lahat na. Apangas! Gising na gising ang katawang lupa mo, manong driver. Call! Ayos ba, Call, yung mga tugtugan natin? Kung sa mga binaylihan pa, naga-aso-aso. Grabe nga pabarak sa dress programa. Anyways, mga kabisyo, eto na. Hindi na natin patatagalin to. Ito, masarap pag-usapan to. Pag-usapan na natin to. Food server, tinanggal sa trabaho dahil sa pagpapakain ng aspin. Oh no! Ito po mga kabisyo, viral po ngayon ang post ng isang service crew na idinetalye ang pagkakatanggal di umano sa kanya sa trabaho dahil sa pagpapakain sa isang aspin. Ayon pa sa post, 5 taon na daw siya nagtatrabaho bilang food server sa nasabing restaurant kaya't hindi nito inaasahan na matatanggal siya dahil sa videong in-upload nito kung saan makikitang nagpapakain siya ng aspin habang suot-suot ang uniforme. Yippee! Oh no! Ito na, hindi na natin patatagalin to, Tang! Logika na natin to, Tang! Ay, sige, ano pang hinihintay mo, Kalbo? Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA! EDSA! Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, marami ang magagalit sa naturang establishmento o restaurant at maaawa naman doon sa food server na tinanggal. Pero mga kabisyo, himayin po natin. Logikan po natin. Para maintindihan po natin yung sitwasyon. O, singa ka muna. O, para na sige, tuloy natin yung usapan. O, de, ilabas mo muna yung plema mo. Well, mga kabisyo, ganito yan. Para sa akin, hindi po natin basta pwedeng sisihin yung management kung tinanggal man siya dahil baka meron nga siyang nalabag na rules ng kumpanya. Well, ganito po yan. Since nasa food industry po ang negosyo, mahalaga po kasi yung hygiene. So kasama na po dyan yung mga staff, especially po yung food server. Ang mali po doon sa food server, mga kabisyo, bakit binidyuhan mo yung sarili mo na nagpapakain ka sa aspin at ipinost sa social media? Well, wala namang mali po sa pagpapakain ng aso. Again, don't get me wrong, wala pong mali. Ang naging mali po doon ay pinost mo sa social media, tapos paano kung makita ng customer na baka nahawakan mo pa yung aso, hindi ko naman sinasabi kasi hindi ko nakita yung buong video, di ba? Tapos nagsiserve ka ng food. Doon tayo magkakaproblema. Oh no! At yun din ang problema ng management. Hygiene kasi ang pinaka-importante sa food business. Dapat tingnan natin ang action natin, ang decision making natin. Malamang marami po ang nagalit dun sa resto, pero isipin din po natin, 'di ba? Siguro pwede pagpasensyahan kung walang na-post na video. Kaso ayun, pinost, 'di ba? This will hurt the business. At hindi lang isang tao ang madadamay, maraming tao ang madadamay kung sakasakali. Ngayon parang naging victim pa yung tinanggal sa trabaho, pero sa totoo mga kabisyo, ang naging resulta ng maling desisyon. At tandaan po natin yan, that we are always accountable sa mga desisyon natin. According nga sa sinasabi ng Biblia, di ba? A man reaps what he sows. Kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Halimbawa, sa kapitbahay mo, na laging pinapatae yung aso niya sa harap ng isang kapitbahay nyo rin. Ayun, napikon. Anong ginawa, Tang? Dinampot yung tae ng aso at ibinato sa bahay ng may-ari ng aso. Aragoy!
Alright mga kabisyo, tuloy-tuloy pong bakbakan, rakrakan dito po sa programang EDSA. We got 34 minutes after 7 o'clock. Here's a song coming from PNE with Mang Jose. Dito po lamang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!